Sino po ang nakakaalam kung ano mangyayari bukas? Wala po. Ang Venezuela kagabi ay kahapon ay nilusob po ng gabi sa atin, madaling araw sa kanila ng US. Yung kanilang president na involved sa mga illegal na gawain ayon sa US ay hinuli nila at kasama ang asawa at dinala ngayon sa United States. Ang buong syudad ng Caracas or Carsas, Venezuela, yung kanilang pinaka-capital city ay pinasabog ng United States. And minuto lang po, kapatid. Kaya hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Amen ba mga kapatid? Hindi natin alam na baka this year ay sumabog ang Metro Manila sa bomba ng China or ng Russia. Hindi natin alam. Sila po ay nagkakasiyahan pa noong bagong taon. Akala nila paputok pa rin ang kanilang mga narinig. Yung pala totoong pagsabog na. But anyway, yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan that in the last days, kapatid, talaga pong perilous time will come. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid, sa panahon, mga palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay makikita natin ang digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, rumors of wars, mga kapatid, for kingdoms will against kingdoms, will fight against kingdom. And the nation will fight against nations. Kaya makikita natin, kapatid, that we are now in the last days observing the signs and wonders, observing the signs of the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya mga Kristiyano po ay dapat gising, dapat hindi patumpik-tumpik sa paglilingkod, sapagkat totoo ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Can you say amen? Amen. Ang ating pong tatalakayan ngayon is all about equip. Ang Book of Mark ay aklat ito na kung saan sinulat ni John Mark. Si John Mark ay hindi po kasama sa 12 disciples, pero kasama po ni Peter, kasama ni Paul sa pagpaplant ng mga churches sa Asia Minor. Ang sabi rito sa book overview, sabi rito, the Gospel of Mark is the earliest, fastest-paced gospel. Kapag ating pong mababasa ang Book of Mark ay parang napakabilis ng paggawa ng ating Panginoon. Napaka-busy dito ang ating Panginoon. Punta sa Capernaum, magpa-perform ng signs and wonders, pupunta ron sa Bethlehem, mangangaral. Grabe po ang kabisihan ng ating Panginoon dito. Focusing on Jesus' action as the powerful Son of God in suffering servant, beginning with his baptism and ending abruptly after the empty tomb discovery, urging readers to recognize the Messiah's true sacrificial nature and emphasizes Jesus' miracles, authority, and call to discipleship, but his secrecy about being the Messiah, a theme resolved through his crucifixion and resurrection. Covered po halos lahat yung gospel. Kaya ang ating Panginoon, kapag dito po ay He is the Son of God, na para makikita natin dito na siya Son of God na action man. Grabe po ang pag-perform ng ating Panginoon. Lahat halos ng signs and wonders and miracles naka-record po dito sa Book of Mark, mga kapatid. The word equip means prepare someone mentally for particular situation or task. Pangalawang meaning, sabi nito, to provide something needed for a particular purpose. That's coming from the Oxford Dictionary. Yan po ang ibig sabihin po ng equip. Kaya ang mga anak ng Diyos sa GCF family dapat equip. Pakisabi, everybody say equip. Yan. Ikaw ay nakaprepare, ready for a task, a particular task. Ang binasa po natin talata, mayroon pong apat na structure. From verse 14, Jesus appeared to 11 disciples after his resurrection from the dead. Verse 15 to verse 18, Jesus commissioned his disciple to preach the gospel in all mankind. Verse 15 to 18 po yan, kinomission yung kanyang mga disciples.
Verse 19, Jesus ascended into heaven and sat down at the right hand of God the Father. Verse 20, Jesus worked in the lives of the disciples in the mission field. Yan po yung kabuuan ng ating binasang mga talata para maintindihan po natin. Look at verse 14, mga kapatid. Verse 14. Sabi rito, afterward, He appeared to the 11 disciples as they were reclining at the table. And He rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw Him after He had risen. Ito yung pagkakataon, mga kapatid, na si Kristo muling nabuhay sa mga patay bago Siya umakyat sa langit. Huli kasi nakakita ang kanyang mga disciples na Siya muling nabuhay mula sa mga patay. Kasi mga tumakas yung iba. Tumakas si Peter, tumakas si Tomas, tumakas si Andrew, tumakas si Bartolome, tumakas si James. Si Judas kasi hindi na nakatakas kasi nagbigti na. Sila Matthew tumakas na, hindi lang tumakas ay si John the Beloved. Nanatili siya hanggang doon sa naipako ang kanyang Panginoong Hesukristo sa krus ng Calvary. Kasama si Mary na nandoon nakatingin si John the Beloved. Nung nabuhay na maguli mula sa mga patay si Jesus, nakita ng mga babae, ng mga kababaihan. Ang una pong nakasaksi na si Kristo'y muling nabuhay mula sa mga patay ay ang mga babae. Bakit kaya? Madali kasing magpakalat ng balita ang mga babae. Sila yung mga martis sa panahon na yon. Kasi maraming mga lalaki tahimik lang. Makakita ng ganyan, baliwala. Pero yung mga babae, makakita ng ganyan, report agad. Kaya mga babae ang unang nakakita. Kaya ang unang preacher ng gospel ay ang mga babae. Palapakan niya natin ang Panginoon sa buhay ng mga babae. Yung mga nagsasabing, bawal magpastura ang mga babae, mali. Kasi ang unang pinahintulutan ng Panginoon na mag-preach ng gospel ay ang mga babae. Ano ang gospel na kanilang preach? Huy! Why si Lord? Sabi ni Mary Magdalene, ni Mary, nanay ni Jesus. Psst. Sabi nila kay Tomas, psst. Buhay si Lord. Sabi ni Tomas, kalukuhan yan. Shh! Buhay. Wasak ang tagiliran. Butas ng palad. Nakabaon ng tinik sa ulo. May sugat mula ulo hanggang talampakan. Buhay. Lukuhan yan. Alam niya yung mga lalaki, masyadong mitikuloso yan. Pero mga babae, madaling maniwala yan. Amen. Amen. Kung sinabi nga namin mahal namin kayo, talaga naniwala kayo kagad eh. Di ba? Oo. Ayaw nilang maniwala. Pero masakit sa side ni Jesus Christ kasi excited ang Panginoon nung siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, excited ang Panginoon na malaman ng mga disciples na totoo yung kanyang sinabi bago siya pinako sa krus. Ano sinabi ni Jesus? Ako ay papatayin, ako ay ililibing, pero pagkaroon ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. Naburas sa mga kaisipan ng mga disipulo yun. Kaya nung siya'y muling nabuhay, binalita ng mga kababaihan, mga kapatid, na buhay si Jesus. Ayaw maniwala ng mga disciples. Kaya nung si Jesus Christ ay nakipagkita sa mga disciples bago siya umakyat sa langit, ang unang pagkikita nila ng mga disipulo, nirebuke sila ni Lord. Sabi sa verse 14, look at your Bible. Afterward, He appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table. Nasa table sila. Ang mga disipulo ay mahilig pong kumain yan. Ang habit ng mga disciple kumain. Ano patunay? Bago si Kristo namatay, anong ginawa nila? Sila ay nag-noche buena. Kaya mayroong huling hapunan. Imagine yung kamatayan ni Kristo, naka-emphasize doon, huling hapunan. Pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, John chapter 21, anong ginawa ni Jesus? Naghanda ng breakfast. Kaya mga alagad,
sa totoo lang, kasi taba namin ni Pastor Buyon. Busog sa ministry. Amen ba mga kapatid? Kaya hindi totoo yung sinasabing si Kristo nakapako sa krus ng Kalbaryo, labas yung mga ribs. Hindi totoo yun. Kasi kung nandoon ka sa totoong pangyayari, si Jesus madalas siyang umattend ng piyesta. Ano pa? Madalas pumunta sa kasalan. Na-invite siya ng mga parisyo na kumain sa mga bahay nila. Kaya si Jesus Christ, mataba siya. Sabi ng mga parisyo, ba't hindi ka nagpa-fasting? Yung mga alagad mo, kain ng kain, hindi nagpa-fasting. Sabi ni Jesus, bakit sila magpa-fasting? Nandito pa ako. Mag-fasting sila pag wala na ako dito sa daigdig. Kaya fiesta po pagkasama ang Panginoon. Hanggang sa langit po, may fiesta, may banquet. Si Lord niya magpapakain sa iyo eh. Amen ba mga kapatid? Kaya hindi siya payat. Itong mga disciples na ito, nandun saan sila nakarecline? Saan? Sa table. As they were reclining at the table, and He rebuked them. Maaaring sinabi ng Lord, wow, musta? Nangyari sa inyo? Hindi kayo excited na ako'y muling nabuhay mula sa mga patay? Andito ako, buhay ako. Oh. Tomas! Namumuro ka na, Tomas. Sinabi mo na hindi talaga ako muling nabuhay? Isusuot mo yung kamao mo sa aking tagiliran at yung daliri mo sa aking palad? Halika, Tomas. Kaya sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, totoo ka pala. Ano sinabi? Nirebuke ni Jesus Christ ang mga disciples. Anong nangyari? Because of their unbelief and hardness of their heart. Alam niyo yung pagkakaroon ng unbelief, yung hindi paniniwala, ang problema yun yung puso. Walang bilib. Matigas ang puso. Pusong bato. Tingnan nga sa katabi niyo kung pusong bato. May ginawa na si Lord, may nangyari na, buhay ang Panginoon, baliwala. Ay, wala yan. Yayaman? Anong yayaman? Kalukuhan yan. Anong uunlad? Wala yan. Mukha yan, uunlad. Never yan. Mga walang paniniwala. Walang pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Sino naniniwala dito magkakaroon tayo ng malaking simbahan? 1,000 seating capacity. Amen ba mga kapatid? With God, nothing is impossible. Nirebuke sila kasi matigas ang kanilang mga puso. Kasi kaya sila nirebuke dahil nabuhay na si Jesus mula sa mga patay, ang dami na nakakita, ang dami na nag-report, baliwala sa mga disciples. Sabi sa katabi mo, maniwala ka naman. Alam niyo kung ano pininiwalaan niyo nangyayari sa buhay ninyo. Kung ang paniniwala ninyo wala si Jesus, ang pamumuhay mo parang wala talaga si Jesus. Kung ang paniniwala mo buhay si Jesus, talagang ang pamumuhay mo, naniniwala kang buhay si Jesus. Kaya say amen. Pagkatapos ni Lord i-rebuke ang mga disciples, pinagtiyagaan pa niya. Look at verse 15. Binigay ang Great Commission. And I said to them, go into all the world. Grabe, no? Saan pinapunta? Sino yung mga pinapunta niya? Mga madudahin. Kaya yung katabi mo, huwag mong pagdudahan yan. Kasi baka makarating yan ng Iran sa pagmimisyon. Amen ba mga kapatid? Oo, mga madudahin, pero saan pinapunta? Go into all the world! Anong gagawin? To proclaim the gospel. What is the gospel? The gospel is all about Jesus. That Jesus Christ suffered. Jesus Christ died on the cross. And Jesus Christ rose from the dead. And Jesus Christ will come again. And that is the gospel.
Ipamamalita saan? Sa buong daigdig. Anong ginamit na word? Proclamations. You have to proclaim to every nation throughout the whole world that Jesus Christ is alive. Amen? Alam nyo, ang Iran, maraming na born again ngayon sa Iran. The fastest growing church in the world today is Iran. Ang Iran, ang halos siya ang pinakapuno ng Islamic State sa buong daigdig. Pangalawa, ang Indonesia. Hindi po ang South Korea, ang North Korea. Ang Indonesia. But today, bumabagsak po ang Islamic State ng Iran at ilang oras mula ngayon ay pwede na pong mawasak ang kanilang regime. Anong dahilan? Maraming na-born again na mga Iranian, mga babae ang mga na-born again. Noong sila'y ma-born again, harap-harapan yung kanilang, ang tawag doon, yung takip dito sa buhok. Hijab ay ginupit nila sa harapan ng mga pulis. Kahit papatayin sila. Ang nag-ignite noon, mga na-born again. Paano sila na-born again, kapatid? Kumikilos ang Santong Espiritu. Pag pinag-aralan niyo po paano na-convert ang mga Iranian, mga Muslim, kakausapin sila sa panaginip. Kasi ang mga Muslim po, naniniwala sila na ang Diyos nangungusap sa panaginip. Yan. Kinausap sila sa panaginip ni Jesus Christ, ni Isa Almasin. Sinasabi ni Isa Almasin, bukas may pastor na pupunta dito, mangangaral ng Word of God. Tapos kakausapin din ang pastor ng Holy Spirit, sabihin, pumunta ka sa ganitong room, sa ganitong kondo, darating doon, andoon ang mag-asawa, sisiran mo ng Word of God. Kakatok na ganon. Through the power of the Holy Spirit. Nagugulat sila. Ano na yung nangyayari ito? Ang Diyos po ay nag-evangelize sa mga Islamic State. At nung na-born again ang marami kapatid, ang Iran, maraming mga simbahan ng Iran ang nag-close mga kapatid. At ngayon, bumabagsak sila, nagising sila sa katotohanan na hindi sila pwedeng pangunahan lang ng ganitong mga pinuno sapagkat may Diyos na po silang sinasampalatayanan. Maraming na-born again po ngayon sa Iran. Kaya pag tayo po kumilos sa bansang Pilipinas, yung mga kurakot sa ating bansa, maglalayasan yan. Can you say amen? Amen. Ang solusyon ay gospel pa rin ang solusyon. Ay sabi ni Jesus Christ, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. The whole creation there is the human being. Mga kapatid. At ang sabi rito, ang dala nating kondisyon sa mga tao, sabi sa verse 16, whoever believes in your proclamation and is baptized will be saved, but whoever does not believe will not be or will be condemned. Binigay ng Lord ang Great Commission sa mga disciples at ito'y may kaakibat na kaligtasan sa mga naniniwala, sa mga nagpo-proclaim. Pag nag-proclaim ka ng gospel sa kapitbahay mo, pag naniwala sila, sila ay maliligtas. Can you say amen? Amen. Pag hindi sila naniwala, sila ay walang kaligtasan. Ano mangyari? Condemnation, kaparusahan ang kanilang tutunguhan. Ibig sabihin, binigay na sa iyo ng Panginoon ang kapamahalaan ng kanilang pwedeng ikaliligtas or pwedeng ikapapahamak. Ay paano kung ang mga disciple hindi mag-proclaim ng gospel? Ano mangyayari? Sila ba'y maliligtas? O sila ay makakondem? Sabi ng Lord kay Ezekiel, Ezekiel, tumayo ka. Mangaral ka ng aking mga salita. Warningan mo yung mga masasamang tao na ayaw magbago. Yung mga tumalikod sa akin, panumbalikin mo. Sapagkat sisingilin ko, Ezekiel, ang kanilang dugo sa iyong mga kamay. Ibig sabihin, nakaatang ang responsibility ng kaligtasan ng mga taong nasa labas sa mga disipulo. Can you say amen? Yeah. Kasi marami mga Kristiyano talagang tutulog-tulog lang. Ang tagal lang kasama sa trabaho, hindi man lang ma-share si Jesus Christ.
Bakit hindi ma-share si Jesus Christ? Kasi compromise din. Pagdating ng mga laklakan ng alak, laklak din siya. Compromise din, kapatid. Kaya hindi siya makapag-share ng Word of God. Yun ang nangyayari. Ang tagal na palang born again sa loob ng opisina, hindi nila alam na born again. Ay, born again ka pala? Akala ko satanista ka? Sa iba nagugulat pa mga kapatid. So sabi rito, kapag ikaw ay nangangaral, ang mga disciples, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Hindi ka mamimilit na sila'y maniwala sa iyo, pero pag nagproklama ka ng gospel sa kanila, nasa kanila pong choice kung sila'y maniwala sa iyo or hindi. Pag maniwala sila sa iyo, mayroong kaligtasan. Amen ba mga kapatid? Pag ayaw nilang maniwala, i-reject ka nila, wala silang kaligtasan. Verse 17, "And these signs will accompany those who believe." Hindi sinasabing those who are disciple, those who are chosen only. Hindi sinabing ganun mga kapatid. Ang sabi, "And these signs will accompany those who believe. In my name, you will cast out demons." May pananampalataya ka ba kay Jesus? Bakit takot ka sa demonyo? Kapag may pananampalataya ka kay Jesus, ang demonyo ang takot sa iyo. Huwag mo namang tignan yung katabi mo, hindi demonyo yan. Pag nagagalit lang asawa mo, pwede ka sabihin, demonyo ka, lumayas ka. Pero asawa ang pinapalayas, asawa tinatawag na demonyo. Ano sabi dyan? In my name. Kaninong pangalan? Kaninong pangalan? Kay Jesus. In my name, you shall cast out demons. Nagpapalayas ba kayo ng mga demonyo? Huwag asawa ang palayasin ninyo. Yung demonyo na nasa asawa ninyo. Minsan ang pinapalayas ninyo yung biyanan. Demonyeta ka, lumayas ka, pero biyanan ang pinapalayas. Maraming Kristiyano hindi nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya pagkagising nyo ng umaga, kapatid, talagang dapat nagpipray sa pangalan ni Jesus, mga demonyong aaligid-aligid sa akin, lumayas ka in Jesus' name. Demonyo na may dala ng kahirapan, lumayas ka. Demonyo na may dala sakit at karamdaman, lumayas ka. Demonyo ng pagdududa, lumayas ka. Tapos magdeklara ka ngayon, Lord, magkaka-blessing ako ngayon. In Jesus' name. Sinabi ni Jesus in my name you shall cast out demons. Bakit? Naniwala ka kay Jesus. Kaya huwag nyo nang tawagin si pastor. Pastor, parang may nadidemonyo dito. Kasi kung may pananampalataya ka kay Lord, ikaw ang haharap sa demonyo. Amen? Noong araw po, busy-busy ako talaga sa gawain, no? Pananambahan dito alas 9, matatapos ng alas 12. Pupunta sa Santa Maria, ang pananambahan. Anong oras ba, Pastora? Alas 2? Alas 2 ng hapon. Matatapos halos ng alas 5. Pagkatapos dun sa Tumana, dilipat ako sa parada. Grabe, parot-parito ako, no? Punta sa parada, magpipreach ako doon kay La Pastora Tess ng alas 6. Matatapos mga alas 8 ng gabi. Patang-pata na ako mga kapatid habang bumabiyahe. Sa jeep, tulog-tulog akong ganyan. Mamaya-maya, malapit na ako dito sa San Jose, tumawag si Sister Bernadette. Pastor, asaan ka na banda? Dito na, malapit na sa Muson. Pastor, balik po kayo. Pagod na ako nun mga kapatid. Pastor, balik po kayo. Bakit? Mayroon pong naalihan ng masamang espiritu dito sa amin, Pastor. Marami. 2 sila. Sabi ko, in Jesus' name. Anong lakas ko ihaharap sa mga demonyo? Pagod na ako. Siyempre, malakas si Ate Bernadette sa akin. Wala akong magawa. Baba ako ng jeep. Balik ulit ako. Sa daan pa lang, sabi ko kay Lord, Lord, di ko na kaya. Pagod na ako. Palayasin mo na agad yung mga demonyo ron. Aba, maaga pa pala nagsimula yun. Maaga pa pala.
Di sa kabila, may humahawak ng ganun. Sa kabila, may humahawak ng ganun. Pagpasok ko ganyan mga kapatid, ang daming tao. Pagpasok ko ganun, sabi ko, demonyo, huwag mo na akong pahindian. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Yung maraming humahawak na ganun, biglang gumanon. Pinuntahan ko yung isa, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Wala pang 5 minuto mga kapatid. Sabi, ganun sila. Sabi ko, di, magaling na po yan. Painumin nyo ng tubig yan, pakainin nyo. Alis na po ako. Sabi ng mga nandun, sino ba yun? Maghapon tayo hanggang gabi tayo na talagang parang napagbuno tayo dito. Ang lakas-lakas nila. Pagdating nun, biglang lumayas sa mga demonyo. Sabi ko kagad doon, demonyo, kilala mo ako. Kilala mo rin si Jesus. Jesus name, lumayas ka. Kapatid, kapag may pananampalataya kay Jesus Christ, ang mga demonyo maglalayasan. Amen! In my name, you shall cast out demons. Totoo pong may mga demonyo. Hindi yung asawa mo ang demonyo. Totoong may mga masasamang espiritu, mga kapatid. Kaya dapat nagpapalayas ka ng masamang espiritu. Can you say amen? Huwag niyo sabihin, wala na yan, pastor. Kasi sa lumang tipan lang, sa bagong tipan lang yan, sa Book of Acts lang yan, yung mga secessionist. Marami akong estudyante sa Bible School, mga reform. Nakikipagdebate pa. Wala na yan, pastor. Kasi sa panahon natin, wala na yan. Sabi ko, bakit sa panahon ba natin may mga demonyo o wala? Kung wala mga demonyo, walang patayan. Kung walang demonyo, wala nang nangre-rape. Kung walang demonyo, wala nang sakit. Kailan mawala ang mga demonyo sa daigdig? Sa panahon ng millennial reign ni Jesus Christ. Kaya ang buhay ng tao abot ng 1,000 years. Pero sa panahon natin ngayon, marami mga demonyo. Amen? Magpalayas kayo ng masamang espiritu. Bamaneho kayo ngayon, ikakat kayo agad. In Jesus' name. Kaya sabi ko, babugbugin kita bukas. Bukas na lang, kasi hindi na kami makikita eh. Hindi dapat kayo nagpapaisa sa mga demonyo. Can you say amen? Mga Pentecostal tayo, mga kapatid. Tayo ang mangunguna dapat sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Kaya pag dumarating ka, dapat ang mga demonyo nanginginig na sa'yo. Hindi yung ikaw yung nanginginig. O hindi mo kilala kung sino si Jesus Christ. Sabi diyan, and these signs will accompany those who believe in my name. You shall cast out demons. They will speak in new tongues. Glossolalia. Sabihin, makakapag-speaking in tongues ka, kapatid. Hindi lang yung dialectic na lingwahe ang matutunan mo. Makakapag-speaking in tongues ka. Makakapag-mababautismo ka na Santong Espiritu. Makakapag-hurabasik ka lalabakandi rabasik ka lalamahaya labasik ka lalamakandi rabahaya. Mga hindi nakakaintindi, hindi pa po kayo nabaptize ng Holy Spirit. Pero hilingin niyo po sa Diyos na maintindihan niyo po at maipagkalob sa inyo ng Panginoon yan. Can you say amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Verse 18. Tingnan niyo po ang inyong talata, verse 18. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and the sick will recover. Huwag niyo pong i-interpret ng literal na kung hahawak kayo ng ahas, hindi kayo maano. Baka kayo pag-uwi niyo, maghanap na kayo ng cobra. Susubukan ko, pastor, maghanap ng cobra. Hindi po ganyan ang interpretation. Ang interpretation po ng Mark chapter 16, verse 18, kapatid, accidentally, katulad kay Paul, nakagat ng ahas, hindi si Paul namatay. Huwag niyo pong gayahin yung snake church sa US na habang nananambahan sila, namahawak sila ng cobra, humahawak sila ng ahas. Hindi po ganun ang interpretation. Huwag niyo pong gayahin si Jim Jones, na dating Assemblies of God din, na kulto, na lahat ng kanyang mga member, more than 1,000 members, pinapunta niya sa Yungib. At lahat doon ay nagsantasena sila ng pulidol. Lahat nagkandamatay, kapatid. Hindi po ganun ang interpretation. Kapag nakainom kayo ng mga bagay na kayo ay pwedeng malason, hindi kayo malalason. Hindi sinasabi itong sadyain niyong uminom. Huwag kayo maghanap mamaya ng pulidol o tayudan. Bubula talaga ang bibig ninyo.
Totoong pangyayari sa Uganda, isang misyonary na napunta sa isang tribo, na yung tribo na yun, mga kapatid, lahat ng pupunta roon ay uupira ng kanilang chairman ng kanilang grupo, ng kanilang tribo, paiinumin sa harapan ng entablado. Lahat ng misyonaring napunta ron, pinainom, bulagta, mga kapatid. Isang misyonary, hindi kilalang misyonary, pinainom nila, nagtitinginan ang lahat ng mga tribo. Pag inom ng gano'n, nilakok-lakok lang, minumog pa. Hindi namatay. Kinabukasan, umagang-umaga, pinainom siya uli. Tingin ang lahat. Hindi rin namatay. Pangatlong araw na pinainom siya na hindi siya namatay, kapatid, pinatapang ang lason. Lumuhod na yung pinaka-leader ng tribo. Nagtaka siya, bakit lumuhod? Sabi niya, alam mo ba na pinainom namin sa iyo lason? Marami ng misyonary dito na amin pinainom, sila'y namatay. Sino ka? Bakit hindi ka namatay? Sinagot siya ng misyonary that he is the servant of Jesus Christ. Siya ang totoong servant ng Panginoon. Kahit ano pang ipainom sa kanya, kapatid, hindi siya nalalason. Why? You will be protected by the Lord Jesus Christ. May protection sa iyo. Amen? Merong protection sa iyo. Kaya nung nasa Palawan kami, mga kapatid, nasa tribo kami. Yung taot bato, yung anak ni Ray Langit ay namatay na doon. Kapatid, kain kami ng mga seafoods. Yung missionary na galing sa CCF, si Pastor Minard, namantal, kapatid. Grabing pamamantal. Ako kumain din naman, sabi ko walang namantal Mas marami pa akong nilapang na alimango kaysa sa kanya. Oo. Pero nag-pray na ako, mga kapatid. Sabi ko, Lord, protektahan mo ako. Hinatid namin yung missionary sa ospital, 3 oras, walang traffic. Ang missionary nakarating sa ospital na wala ng malay, kapatid. Pinag-pray namin in Jesus' name. Nabuhay po at hindi po namatay si Pastor Minard. Bakit? Protektado tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin si Jesus Christ. Protektado tayo ng ating Panginoon. Sabi diyan, makainom ka man ng lason, makadampot ka man ng ahas, or makagat ka man ng ahas, hindi ka masisira, hindi ka mamamatay. At sabi diyan, kapag ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Sino yan? Those who believe. Hindi sinabing those pastors lang, evangelist lang, propeta lang, kapatid. Ano sabi? Verse 18, tingnan niyo po. O verse 17. Sabi sa verse 17, and the signs will accompany those who believe. Kaya pag meron pong may sakit sa inyo sa bahay, ilihans niyo po kaagad. May lagnat in Jesus' name, lumayas ka espiritu ng lagnat sa pangalan ni Jesus. Huwag niyo na pong gambalain si Pastor Boy. Kasi kung may pananampalataya kayo, yung kayang gawin ni Pastor Boy sa pangalan ni Jesus, kaya niyo rin gawin. Dapat equip kayo. Amen? Hindi yung nakaraan, mga kapatid, mga taon, may mga pastor na pumunta sa bahay. Pastor, mga taga-Melody. Kasama si Pastor Jan de Asis. Pas, tulungan nyo kami, kayo ni Pastor Dong, punta kayo doon sa Melody. Bakit? May napusis, Pastor. Maliit na dalagita na puses. Pagpasok namin doon sa sulok, kapatid, sa kwarto, pagtingin namin, lumutang siyang ganyan. Lumutang, nakahiga, lumutang. Ganyan po ang lutang niya. Tapos umikot-ikot, mga kapatid. Ang matindi, gumapang sa pader. Akala sa pelikula lang, mga kapatid. Paglutang na ganyan, sabi ni Kuya Dong, Jesus name. Jesus name. Sabi ni Pastor Dong, pray. Mag-pray muna tayo, malakas yan. Nag-pray kami, mga kapatid. Ang matindi, alauna na madaling araw na, yung lola doon na naghuhugas, na payat, naghuhugas, so nag-transfer sa kanya ang masamang espiritu. Sabi ng lola, sabi, in Jesus' name. Ang ginawa namin, pinatanggap namin kay Lord muna yung mga tao doon. Napalaya siya, madaling araw na po. Ngayon nagmi-ministry na. Kapatid, totoo na may kapangyarihan sa ating Panginoon. Those who believe. Naniniwala ka ba kay Jesus? Naniniwala po kayo kay Jesus Christ? Amen?
Nakaredy po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. If you lay your hands on the sick, they will recover. Kaya pag may dinalaw kung may sakit sa simbahan, sa church, sa ospital, hindi lang yung dinalaw ko ang ating ipinagpipray, pati yung nasa loob ng maraming ipinagpipray. Kaya nung may dinalaw kami dyan sa Pampalay, kasama ko sila Tinina, naglilihans na kami doon mga kapatid. Kasi pangako ng Panginoon yan, na kapag ipatong yung inyong kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Pero nangyari talaga sa akin, nung ipatong ko yung kamay ko sa may sakit, ang may sakit namatay. Yes. Yung mga gusto na pong umuwi kay Lord, pwede rin pong patungan ng kamay. Pero ang tawag ko po doon ay complete healing. Complete healing, absolute healing. Bakit? Kung born again siya, absolute healing na yon. Dahil hindi na siya kailanman mamamatay. Amen ba mga kapatid? Pero ipag-pray mo na natin na huwag mo na natin maranasan yung absolute, complete healing. Kasi gagamitin ka pa ng ating Panginoon sa kapitbahay mo. Ako po ay bumibilib sa mga katatayan natin, mga senior natin, no? Ang kanilang ministry ay doon sa mga talagang may sakit. Nakakaakay na sila ng mga may sakit. Naniniwala ba kayo na kaya silang pagalingin? Amen? Kapag may paniniwala kay Kristo, mangyayari ang mga bagay na imposible. Walang imposible kay Jesus Christ. Hallelujah. Verse 19, sabi rito, so then the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Nasaan si Jesus? Nanatili ba siyang patay? Hindi. Saan siya? He was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang Panginoon na ating pinuno ng ating kaligtasan, ang Panginoon na siyang ating pinuno ng ating pananampalataya, the author of your faith, ay hindi patay. Siya'y nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Hawak niya ang kapangyarihan lahat, mga kapatid. Siya'y buhay. Kaya ang ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na buhay, hindi Diyos na patay. Palapagan natin si Jesus. May kapangyarihan sa kanyang pangalan. Anong ginawa ng mga disciples matapos ma-rebuke? Matapos makomisyon, ginawa ng mga disciples? Verse 20. Naka-standby ba? Hindi. Look at verse 20. Ang sabi? And they went out. Anong ginawa? And preached. Saan? Everywhere. While the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Ano yung signs? Nagpapalas ng masamang espiritu. Ano yung signs? Nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Ano yung signs? Nakakapag-speaking in tongues, mga kapatid. That's the signs. The confirmation of the message is through the performing signs and wonders and miracles. Ang dami pong mga may sakit ngayon, kapatid. Saan nakapila? Saan? Nakapila sa mga albularyo. Saan pa nakapila? Sa mga espiritista. Sa mga doctors. Sa doktor, okay lang kapatid kasi tama ang kanilang datos. Ang iba sa mga albularyo, sa mga espiritista, napapasukan na masamang espiritu. Na samantalang ikaw pwede kang gamitin ng Lord na ipanalangin ang mga may sakit kasi may pananampalataya ka, ang may sakit tiyak nagagaling. Amen. Ang mga disciples, sila ay nag-preach ng gospel sa lahat ng lugar kung saan sila napunta. Nagpipreach sila ng gospel habang sila nagpipreach. Gumagawa ang ating Panginoong Hesukristo. Sino nagpapagaling? Hindi ikaw. Sino nagpapalayas ng masamang espiritu? Sa pangalan ni Jesus. Hindi ikaw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Roberto Dotosme Ministry, casting out demons. Ang baho ng pangalan, Roberto. Panglapida lang po. More Cerolo, Binihin. Tignan niyo po yung mga nakabandila ang mga pangalan, mga bumabagsak po. Kaninong pangalan dapat? Hindi pangalan mo. May pinag-pray ka, gumaling. Ang husay ko. Tapos dadalhin mo na ngayon yan. Healing power, healing power.
Oo, hanggang magiging money power na, money power. Hindi ganun mga kapatid. Nung si Peter nakapagpagaling, anino lang ni Peter, hindi nagmayabang si Peter. Nung si Paul nagbuhay ng patay si Dorcas sa pangalan ni Jesus, hindi nagmayabang si Paul. Hindi niya binandila sa pangalan ni Paul, hindi. Pangalan lang ni Jesus, mga kapatid. Palapakan natin si Jesus. Never kahit pangalan ng church. Panahon natin ngayon, talagang binabandila ang kasikatan ng mga simbahan. Pag ganito mga simbahan, kapatid, sikat yan! Mayayaman dyan! Hindi tama. Kasi dapat ang nakabandila, pangalan ni Jesus. Kapag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, kapatid, there is healing. Amen? Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus Christ sa kaibigan mo, sa kapatiran mo, there is freedom from any strongholds of demons. Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus Christ, there is life, there is salvation. Kaya dapat ang bida, kapatid, ay si Jesus. Can you say amen? Si Jesus ang bida. Na saan ka dapat equip? Tatlong bagay po na dapat ikaw ay equip. First one, kapatid, ang ating outline, dito ka dapat equip. Jesus wants you to be equipped in your faith. Afterward, He appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table and rebuked them for their unbelief. Therefore, my brother in Christ, you have to increase your faith in Jesus. Amen? Equip ka dapat sa pananampalataya mo. Train ka, kapatid. Sabi nito, you have to increase your faith in Jesus. Believe that Jesus Christ is risen from the dead. Palagi mong isipin, kapatid, sumakay ka ng jeep, biyahe ka, buhay si Jesus. Kasama ko si Jesus ngayon. Kikilo si Jesus sa buhay ko ngayon. Pag may nakasalubong ako masamang espiritu, lalaya siya kasi buhay si Jesus. Pag mayroon akong pinag-pray na may sakit, ang may sakit ay gagaling kasi buhay si Jesus. Amen ba mga kapatid? You have to increase your faith. Sabi nga sa katabi mo, increase your faith. Ha? Hindi yung nag-i-increase ang taon, 2026 na, aabot na ng 2030. Kapatid, ang pananampalataya mo napakaliit pa rin. Ay, wala yan. Wala yan. O, tinan yung mga buhay ng mga taong walang pananampalataya. Walang kabilib-bilib sa Panginoon. Talagang nabuhay ng mahirap, mamamatay ng mahirap. Sino naniwala sa'yo na yayaman kayo? Pastor, mayaman na po ako. Pera na lang ang kulang. Sino naniwala sa inyo na magkaka-blessing kayo this year? Amen ba mga kapatid? Lulusog ka. Kagaroon ka ng kalusugan. Gagaling ka this year. Gagaling ka ngayon sa iyong sakit at karamdaman. Amen. Maniwalaan mo kapatid. Kahit yung mga doctors, pag na-detect ka na may cancer ka, sasabihin sa iyo, mamuhay ka ng normal. Huwag ka magmukmok. Alam na mga doctors na may himala. Amen ba mga kapatid? Huwag ka magmukmok. Buko lang yan. Wala pang stage yan. Huwag mo muna lagyan ng stage 4. Stage pa lang. Mabubuhay ka ng matagal. Hindi naman dahil sa masamang damo ka. Dahil may Panginoong Hesukristo ka. Kapag pinoklama mo ang pangalang Jesus, in the name of Jesus, there is healing. There is salvation. There is life. There is freedom from demons. Kaya sa taong ito, kapatid, i-increase mo ang iyong pananampalataya. Kung nagninegosyo ka, yung kliyente mo ganito lang, this year, i-increase ng Diyos yan. Depende sa iyong pananampalataya. Pastor, sa taong ito, pagpapalain kami financially, depende sa iyong pananampalataya. Dapat believe ka kay Lord. Pangalawa, kapatid, Jesus wants you to be equipped to perform signs, wonders, and miracles. Empowered to proclaim the gospel. Empowered to perform signs, wonders, and miracles. Bakit inaalaw ng Lord na may mga taong lumpo? May mga taong may sakit? Kasi gusto ng Lord, may practice mo ang iyong pananampalataya. Equip ka to perform signs and wonders and miracles. Si George Whitefield, sa kasaysayan ng 16 to 1700s, si George Whitefield, sa kasaysayan mga kapatid, hindi siya pastor, ang asawa lang niya ang pastura.
Siya'y sumasama sa asawa niya, kapatid, habang nagba-Bible study. May bina-Bible study sila na mayroong sakit, lumpo. Nilihas ni George Whitefield. Hindi siya pastor. Asawa lang niya ang pastora. Paglihas na ganyan, tumayo yung may sakit. Nagulat yung asawa. Kayang gawin ni George Whitefield. Kapatid, may nasalubong si George Whitefield, walang paa. Putol ang kanang paa. Sabi ni George Whitefield, bumili ka ng sapatos. Bibigyan kita pambili. Sabi, sir, sayang po ang sapatos, sir. Kasi kulang po. Hindi, magkakaroon yan. Pagdating mo sa bilihan ng sapatos, 2 pares ang bilhin mo, isuot mo yung kabila, itapat mo yung kabila. Habang tinapat ng ganun yung kabilang walang binti, kapatid, tumubo ang binti. Pumasok doon sa sapatos, parang magic. Pumasok doon sa sapatos ni George, ng pinagprint ni George Whitefield, na kompleto ang paa. May nasalubong sa walang ngipin, sabi niya, gusto mong kumain ng steak? Sir, wala akong ngipin, sir. Magkakangipin ka. Nilihas, nagkangipin. May namatay, kapatid. 2 araw na nakaburol. Kinuha ni George Whitefield sa kabaong. Hinampas sa pader. In Jesus' name, mabuhay ka. Nabuhay yung patay. Mga kapatid, magagalit ang mga punerarya ngayon pag ginawa natin, no? Basahin niyo po ang church history. Nakasulat po yan sa church history, kapatid. Buhay ni George Whitefield. Hindi siya pastor. Ang asawa niya ang pastora. Normal lang siya na mga mananampalataya. Pero nagawa ni George Whitefield. Bakit? Pangako ni Jesus, those who believe, the signs will follow. In my name, you shall cast out demons. You shall lay your hands on sick. The sick will recover. And even, sabi ni Jesus, higit ang inyong magagawa dahil pupunta na ako sa Ama. Higit ang inyong magagawa kaysa sa akin dito sa daigdig. Kaya ngayon taon, mga kapatid, baunin po natin na dapat equip tayo sa ating pananampalataya. Equip ka sa pag-perform ng signs and wonders and miracles. Pangatlo, mga kapatid, Jesus wants you to be equipped in sharing the gospel. And they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying sign. Na-confirm, totoo talaga. Kasi nga, nandito yung mga sinyalis sa lahat ng mga naniwala. Share the gospel everywhere. Speak Jesus everywhere. Share Jesus. Share that Jesus Christ is alive and He is now working. Buhay si Jesus. Kumikilos ang ating Panginoon. Kahit na sa palagay mo parang wala siyang ginagawa, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord sa business mo. May ginagawa si Lord sa buhay mo. May ginagawa si Lord sa family mo. May ginagawa si Lord sa sarili mo. Amen? Hindi mo lang siya pinapansin minsan. Pero may ginagawa si Lord sa iyo. Share the gospel with the sick people and those who are oppressed by demon. Share niyo po, kapatid. Sa trabaho ninyo, i-share niyo po ang gospel, kapatid. Bakit? Ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay buhay. Saan siya? Saan siya? Sabi sa ating conclusion. Look at your conclusion. Nasa verse 19 ang ating conclusion. So then the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven. Lahat ng mga nagpapanggap na tagapagligtas sa daigdig nito, si Gautama Buddha na buhay na matay, hanggang ngayon siya ay patay. Si Jose Rizal na mga Rizalista na buhay na matay, hanggang ngayon siya ay patay. Si Mao Zedong ng China, buhay na matay, hanggang ngayon siya ay patay. Kakaiba ang Kristo na ating sinasampalatayanan. Siya'y pinatay. Sa loob ng 3 araw siya'y muling nabuhay. Saan siya napunta? Hindi siya naglaho lang kung saan. Nakita ng mga disciples, ng 120 disciples, ng 500 disciples, nakita ng lahat, kapatid, na si Jesus Christ umakyat sa langit. Na-confirm ng angel, Act chapter 1, na si Jesus na umakyat sa langit. Siya rin yung Jesus na babalik mula sa langit. Makikita ng lahat sa mga alapap. Kaya yung Jesus na sinasampalatayanan mo
ay nakababa na sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung hanggang ngayon nakapako pa rin at kita yung ribs. Ang Jesus na sinasampalatayanan mo ay hindi yung pinoprosesyon pa na walang buhay. Ang Jesus na sinasampalatayanan mo, umakyat sa langit at kahit siya nakaupo sa kanang kamay ng Ama, ano sabi? Siya ay gumagawa sa kanyang mga alagad. Amen? Patuloy na gumagabay ang ating Panginoong Hesukristo. Buhay si Jesus! Palapakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Buhay siya. Kahit nga nung pinersecute ni Paul ang church, siya nandun na sa langit, kinausap ni Jesus Christ sa Damasco. Sabi ni Jesus Christ kay Paul, Paul, ba't mo pinapahirapan ang aking church? Ba't mo pinipersecute ang aking church? Kapatid, buhay ang ating Panginoong Hesukristo. May problema ka sa family? Magtiwala ka kay Lord. Buhay ang ating Panginoon. May problema ka sa anak mo? Ipagkatiwala mo kay Lord. Buhay ang ating Panginoon. May problema ka sa business? Ipagkatiwala mo kay Lord. Buhay ang ating Panginoon. Minsan dinadala natin sa ating galing. Ay, kaya ko to. Hindi po. Ipagkatiwala niyo po kay Lord. When you speak the name of Jesus, there is healing. There is freedom from the stronghold of the demons, and there is life. Amen ba mga kapatid? Ano man po ang maranasan natin sa taong ito, you have to increase your faith. You have to be equipped of doing signs and wonders and miracles, praying to the sick people. If you are going to proclaim the name of Jesus, there is salvation to those who are listening at you. Buhay po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa taong ito, magsaya tayo. Bakit? Naglilingkod tayo sa buhay na Diyos, kapatid. Hindi sa patay na Diyos. Ang tanong, gusto po ang inyong pananampalataya? Pastor, surrender na ako eh. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Buhay si Lord. Pastor, hirap na ako eh. Kaya mo yan. Buhay ang ating Panginoon. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Buhay ang ating Panginoon. Palapakan po natin si Jesus.